Magandang umaga. Mayap Abak, Conrado Alipio. Naimbag nga bigat, mga kabsat ko. Sa lahat sa inyo, mga Bisaya, mayong aga, maray na aga sa mga Bicolano. Maradyaw nga aga sa inyo sa mga Surigao-non at sa mga Maranao, Maguindanao, Mapia, Mapita, Mariao, Maynaat, sa mga Tausog, sa mga kababayan ng asawa ko dyan sa Bohol, ay maadyong buntag, sa mga taga Cebu, kay Pambari 4, sa mga pamilya, mga kamag-anak ko dyan sa Barili, mga Kausin family, sa mga kamag-anak ko dyan sa Simaktan, Cebu, mga Kausing family, mga Catalonia, sa Bantayan Island, mga kamag-anak kong Kausing. Magandang umaga, maayong buntag sa kanino tanan. Sa Camotes Island, kay Tom, maayong buntag. Okay, ang pag-usapan natin, huling-huli, ang totoong dahilan kung bakit tinanggal si Chief PNP Nicolas Torre ay 8 billion pesos. Grabe. Si Tambaluslos ang utak ng lahat. Si Martin Romualdez ang utak ng lahat. Grabe, ladies and gentlemen. Ikwento ko sa inyo kung bakit. Itong si Tambaluslos pala ay talaga sobrang korap. Siya pa yung Lord of all the flood control projects. Siya ang Lord of all flood control projects. Lahat ng mga congressman ay pinapamper niya ng mga flood control. Kaya, ayan, nagkahindot-heto tayo. So, paano na lang gagawin nila yan? Paano na mabawi ang karangalan nila? Kasi dumating si Emong, sino ba yung mga bagyo na yun, mga na dumating na sunod-sunod, 3 bagyo. Nabulat-lat tuloy yung nabulat-lat tuloy mga flood control projects ninyo. At lumabas na ang mga top notcher sa mga flood control ay mga bata lahat ni Romualdez. So, ganun po kabalahura si Romualdez. Ngayon, kung gusto niya maging presidente si Romualdez, malalaman nyo, ganun po, nakikita nyo na ang litrato kung ano magiging pamahalaan natin kung si Tambaluslos ang gagawin yung presidente sa sunod. Grabe, sobrang grabe. O ito, ikikwento ko. Ang pinag-umpisa nito ay isang kontrata na ang halaga ay 8 billion. Ang gusto mangyari ni Tambaluslos ay bibili ng tinatawag na mga high-powered rifles. At ang gusto niya sa high-powered rifles ay mga 5.56 mm, no? Parang Armalite yan. So, yan po ang gusto niya mangyari. So, ngayon, sa kanyang gusto mangyari, noong NEP pala, so hindi pa po hepe si Torre, si Marbil pa lang ang hepe, ay may gusto siyang ipapasok doon na 8 billion na kontrata. 8 billion na assault rifles, bibilhin lahat. Kasi kaibigan niya yung dealer. Naku, dealer. Ano ba yung pangalan dealer? Kaibigan niya. Tapos ang ganun ang gusto niya gawin. Basahin natin kung anong dahilan. Ito na ha. Paano ba ito? Dali lang ha. Medyo napalpak ito ko.
Ito. So, bubuksan ko lang yung ito po, ito po. Matindi to, matindi. Ito na siya. Ito po, nag-umpisa, sinulat po ito ni Mr. Ronnie Estrada. Kahapon, sabi niya ang title ng kanyang sinulat ay Tories Fall, Marcos and Remulla's Vendetta Against Integrity. Yan. Yan ang title niya. At tingnan natin. Magandang umaga kay Joel Narzo. Now look, ang balak pala ni Remulla. Tapos kaya ka hindi panalo sa politika, ano yung tinitira ko. Sige, makinig ka lang, Randy Grospe. Kung masasaktan ka, na pakinggan mo yung titirahin ko mga idol mo, sige, makinig ka lang po. Sabi niya, balahurain ka sa kama. Kamo sir, isa daming paninira sa ginawa ng mga Duterte at mga vlogger ng mga Duterte, ni hindi nga sumasagot paninira niya nagsalita ka. Walang kwenta po sinasabi mo, walang laman. So, Abilino Manalo, mahinang Pangulo si BBM, walang political will. Si Denby Ilacion, good morning sa Toto Kosing Tirador. Tiradorin natin siya. Magandang umaga, brother, engineer, Alexander Muhammad. So, ito po ang totoong dahilan kung bakit tinanggal. Ang totoo pong dahilan, John Reyes, kumusta? Ang totoong dahilan po ay ito. Nais kong i-share sa inyo itong screen na to na sinulat ni Ronnie Estrada. Sabi ni Ronnie Estrada, Philippine National Police born in the conflict-torn town of Hulusulu. Kasi doon pinanganak si Joel Torre, si Nicholas Torre sa Hulusulu. Na-assign yung tatay niyang sarhinto sa PC, na-assign siya doon sa Hulusulu nung panahon na si Marcos Sr. ang presidente. So siya pinakaunang Philippine National Police Academy na nagiging PNP chief. So yan po yung pangarap ng lahat ng mga PNP graduates. Gumraduate siya, member siya ng tagapaglunsad class ng 1993. At siya po ay kumakatawan sa pangako na para magiging civilian, pangako ng mga lakan kung tawagin mga graduate sa PNP na magiging na mamumuno sa PNP. Pero ang malas, 85 days lang siya sa opisina, tinanggal naman agad. The shortest, wala nang tatalo diyan sa mula nung binuo yung PNP Philippine National Police noong 1991 ay tinanggal siya ng parang nakakahiya ang pagtanggal sa kanya. Parang nagdulot sa kanya ng tinatawag ng pagwawarak ng kanyang katauhan. Noong August 25, 2025, sa pamamagitan ng order ni Executive Secretary Lucas Bersamin para sa kay President Bongbong Marcos Corong. Ito ay hindi lang
simpleng paglipat ng mga tauhan. Yan po ay grabing pagpapaalala na sa administrasyon ni BBM. Walang mga kagandahang ginawa, walang katapatan at walang dedikasyon na maaaring magbigay sa iyo ng seguridad sa iyong kinatatayuan pag ikaw ay hinalal. Ako hindi hinalal, tinalaga lamang. Kaya mabuti pa talaga kahit kapitan ka lang, kung hinalal ka, hindi ka pwedeng tanggalin. So, yung pagtanggal kay Torre ay pinapalabas na insubordination daw. Pero yung insubordination sa Napolcom ay gawa-gawa lang yun. Ginawa din yun. Inimbento ni Remulla yon. Tsaka ni Attorney Rafael Vincent Calinisan. At saka kasama si Remulla dyan. So, yun ang sinasabi nila na gawa-gawa ay wala talagang kwenta-kwenta. Kasi nang nagalit sila kay Torre kasi hindi pipirmahan ni Torre ang 8 billion na request na punduhan ang Philippine National Police ng 8 billion para pambili ng mga high-powered na 5.56 mm na mga baril. So, yun pala, kumita pala sila dyan, kikita. Siyempre, bibili kayo eh. So, yung official na kwento nila na pinalabas ni John Vic Remulla ay yung pagtanggal daw kay Torre ay isang gawain na choice ni President Marcos bilang pangulo. At ang kunwari ay pili niya yon. Pero ang katotohanan po ay yung pagtahasang pagtanggi ni Torre ng request for endorsement and budget support for an 8 billion arms procurement deal involving 80,000 units of 5.56 mm rifle. Tapos, this accomplishment report, ito naman kuno ay in-endorse niya, accomplishment report, pinalabas na at pinirmahan ni Torre at ni-request ni Torre para ay ipasok sa budget pag magdebate na ngayon ang House of Representatives tsaka Senate ay punduhan nila. Pero ayaw ni Torre na bumili ng mga high-powered na 80 units. Kasi civilian ang pulis, hindi namin trabaho yung dapat kukuha ng high-powered. Trabaho ng mga sundalo yan. Hindi nyo dapat sa amin ibigay yan. Yun ang katayuan gusto ni Torre mangyari. Kung civilian sila, tama lang yung baril nila, yung maliitan lang, pang-disable lang sa mga kriminal, yun lang ang gusto niya mangyari. So, ipasok sana to sa PNP budget ng 2026. Biro mo, 800 billion lamang ang budget ng PNP. Tapos patungan mo pa 80, 10% na yan ang kinuha mo. Ganon po kasama sa matapos mong yariin ang budget ng 2025 sa puro baha at matapos mo sana ipasok yung 80 billion na to noong 2025, hindi mo na ipasok, ha? Martin Romualdez, pilit mo ipapasok tapos sinusian mo si Remulla na gumawa ng paraan. At dahil walang paraan magawa si Remulla, gumawa na lang siya ng diskarte. Kunwari, may nakita silang gawin na dahilan. Nag-appoint si Torre ng mga tao. Tinanggal niya siyempre, hindi mapagkatiwalaan niya si Nartates eh. Kasi bakit di mapagkatiwalaan si Nartates? Kasi ito po yung kung saan siya na-assign, tumatanggap siya sa wetting, tumatanggap sa steel, tumatanggap sa lahat ng klaseng sugal. Ito si Nartates. Ganun po ang kanyang pagkatao. Ganun siya kabastos. Ganun siya kakasamang tao. So ngayon, dahil ganun siya, nilipat siya ni Torre doon sa bilang area commander sa Mindanao. So, yan nga na. Tapos, ginamit naman ni Remulla, kaya may conflict of interest kasi classmate ni Nartates si Remulla bilang honorary classmate sa PNA class 1992.
So dahil doon, nagplano ang mga Judas. Parang para makita mo na si Jesucristo sa mga kapatid ko mga Muslim, tingnan nyo, sa amin may tinatawag na The Last Supper, yung huling hapunan. Pagkatapos, umupo si Kristo at siya'y umupo yung kanyang disipulo, yung mga trusted lieutenants niya, ay may nagtraidor sa kanya, si Judas. So parang ganun si Rimulya at saka si Nartatis, nagtraidor sila sa kung anong dapat kagandahan. So ngayon, dahil ayaw ni Tory pumirma, ay gumawa nga sinasabi ko, pinalabas nila na mali kuno yung pag-assign ng mga tao ni Tory at hindi raw nagpaalam. Gawa-gawa lang yun. Hindi raw nagpaalam kay Marcos. Pwede ba mangyari yun? Tapos, hindi rin daw nagpaalam sa Napolcom. Nako, gumawa-gawa pa kayo na may power kuno kayo. Hoy, wala kayong kapangyarihan para baguhin ang appointment ang tinatalaga ng PNP chief. Mali kayo. Bakit ikaw ba, Nartatis, ang tinanggal mo si General Jane Fajardo na spokesman ng PNP, tinanggal mo. Nagpaalam ka ba kay BBM? Nagpaalam ka ba kay Rimulya? Di ba hindi? Oh, yan po, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, iyan po ang talagang dahilan. Kaya pinalabas nila insubordination, hindi sumusunod si Torre, kaya para mapapaniwala nila si BBM na matigas ang ulo. Yan ang pinapalabas nila. Okay. The insubordination didn't sit well with Rimulya. So kunwari, hindi galit sila doon. At siyang chairman ng Napolcom. At sabi nila, ikan daw yan, parang administrative violation. Bakit hindi nyo kinasuhan? Kinlaro mo pa sa media, ng press con ka na walang kaso si Torre. So bakit kung walang kaso, bakit ginamit nyo dahilan yung insubordination? Di ba may parusang insubordination? Kaloka kayo. Nilalaro nyo yung damdamin ng mga Pilipino. At tingnan natin, punishment for insubordination. At PNP. Suspension ito. Breach of discipline. So, ang parusa, although minor offense lang siya, admonition of reprimand, tsaka restriction to, tapos suspension din or forfeiture ng salary. O, gano'n ang parusa. So, dapat kinasuhan nyo nag-formal charge dapat kayo labang kay Torre. Walang kasalanan si Torre. So, yan na lang. Ang nakita ko naman kay Torre kasi matalinong tao ito si Torre. Graduate siya ng salutatorian sa Coronadal National Comprehensive High School. Kasabay niya, valedictorian niya si Attorney Fidel Valdez na suon ko, inaanak ng nanay ko. So, yan sila, mga matatalino. Dahil si Attorney Fidel Valdez naman ay nag-champion niya siya na extemporaneous speaker sa panahon noon. Ng high school pa lang sila. So, ito po, si Attorney Fidel Valdez pala ay CPA pa siya at abogado. Nagtuturo po siya ngayon sa Ateneo de Davao. So, dami nilang produkto dyan sa Ateneo de Davao, mga top notchers na mga abogado. So, anyway, diretso tayo. Ang nagalit to sila kay inassign ni Torre si Jose Melencio Nartatis Jr. sa West Mindanao. So, nagwala na daw nagpangit na daw relasyon. Pero ang totoo, ginamit na nila ang dahilan yan para mayroon silang dahilan na tanggalin. Kasi bakit tanggalin? Kasi po, kailangan nila maipasok ang budget na sa Kongreso, na aprubahan ng Kongreso. Ang budget na 8 billion pambili ng mga high-powered na mga baril. Ayaw ni Torre. Kasi ang katwiran ni Torre, hindi naman po panggera ang pulis. Pang peace and order lang sila. At saka wala namang necessity. Kung meron naman, andyan naman ang SAF nila kung sakasakali ang powerful ang kalaban. Pero hindi na nila kailangan.
So yan ang nangyari. So dahil ayaw na, hindi na maipapasok ang budget, kailangan tanggalin nila. So tinanong ngayon ni ni Rimulya Janvic si Nartatis na para honorary classmate niya sa PMA. O, kaya mo ba na pirmahan? Kaya, sir. O, kaya mo ba ganito? Maraming pinagawa. Kaya, sir. Lahat kaya. Kaya siya ang nilagay. Siya nilagay na PNP chief. OIC. Ang problema, matalino kasi ito si Torre. Ang ginawa niya, hindi rin siya nag-resign. Ayan nyo, pulis pa rin ako. 4-star lang ang rangko ko. Iubusin ko ang aking leave credits. So mga 9 na buwan daw atang leave credits niya, ubusin niya yun. Tapos, saka siya mag-duty pag matapos. Pagkatapos yun, pag maubos yung term niya sa March 2027, ay saka siya mag-retire. Ganon gusto niya gawin. Ngayon, hindi natin alam, nakita ni BBM ngayon at saka nila ni Rimulya, ang backlash, matindi ang galit ng matindi ang negative dating kay BBM. So ngayon, kinumbinsi naman na si BBM na kunwari nagsalita sila, may ilalagay sila ng pisto kay Nick Torre. Hindi po niya tatanggapin ni Nick Torre yan. Maniwala kayo sa akin. May prinsipyo yung taong yan. Kahit na nagkasala yan kay Duterte, kapag lalaban ko rin yan. No? Kasi ang tao niyan, alam ko meron siya, may prinsipyo yan. At hindi yan nagsusurrender. Alam mo, may vision yan eh. Alam niyo nang ginagawa niya eh. Visionary kasi siya eh. So, Torre's story is a microcosm of Marcos Jr. administration's rot. Appointed in May 2025 amid post-midterm election measures, Torre was paraded as a reformist, the PNP trailblazer, who implemented a 5-minute response policy. Ang ganda ng 5-minute call niya na 9/11. Tapos iba pang project yan, 1.5 billion. Yun pang gustong kikitaan nila ni Rimulya. Yung 1.5 billion na project pambili ng lahat ng ekwipo para sa 9/11 project. So public support was palpable. Social media erupted in shock and anger upon the sacking of Nick Torre, with figures like Representative Leila de Lima questioning the move and forensic pathologist Raquel Forton lamenting the loss of a high-performing leader. Even Torre himself, in his first public appearance post-removal on August 27, struck a resilient tone. Do I look bitter? I have no grudge. I am a good soldier. But beneath the grace lies his bitter truth. No honest public servant is safe when they cross the wrong clans. Rimulya's clan, with its history of political strong-arming and Romualdez budget wizardly exemplify how family ties trump merit. Marcos Jr., inheriting a legacy of dictatorship, seems content to perpetuate a system where integrity is expendable, especially when it threatens lucrative deals. The implications for internal security are dire. The PNP already stretched thin on ISO or internal security operations amid rising threats from insurgents and crime now faces leadership instability. Torre's refusal to endorse the 8 billion budget to buy high-powered firearms highlighted a valid concern. Why equip civilian police with military-grade assault rifles when the AFP exists for defense? Yan ang tanong niya. Bakit? Tayo bibili. Mayroon namang sundalo. This procurement push, justified by vague gaps in firepower, could escalate police militarization. Dapat hindi natin ginagawang militar ang police. Echoing the bloody drug war under Duterte that Torre himself helped dismantle through arrest, with Nartatis at the helm, a figure perceived as less assertive. The PNP risked becoming a tool for political ends rather than public protection. Public backlash is mounting, with opposition voices like ACT Teachers Representative Antonio Tino decrying escalating internal conflicts, and Kabataan Party List Representative Attorney Rene Louis Cu warning of a system breakdown. Torre's ouster isn't just personal, it's a signal that challenging the status quo invites exile. In the end,
Tory's 85-day saga proves the administration distinct. Totoo yan. The shortest term as a police chief, but the biggest achievement of a police chief ever. Right? Gotten in only 85 days, the shortest in all of the terms of the PNP chief. Of all the PNP chiefs, na pinakamaliit. So, Marcos Jr. and Remulla have blood on their hands. Not from arrest, but from stifling a leader who dared to say no to corruption. A story potentially eyes a new role. Rumors swirl anti-corruption probes or the National Bureau of Investigation directorship. The Filipino people must demand accountability. No one is indispensable. The powers that be claim, but in a nation plagued by graft, honest servants like Tory are irreplaceable. This Tarpar may have claimed one general, but it risks fracturing the very force meant to safeguard us all. Watch closely. The real mutiny might just be the public's growing distrust in a regime that devours its own. Yan po. Maganda pagkasulat ni Mr. si Sir Ronnie Estrada. Okay? So yan po. Yan, nakita niyo si Torre tsaka si Nartates. Tapos si Torre tsaka si Marcos. Yan po ang ating kwento sa ngayon. Okay? So ito po, magandang umaga po sa inyong lahat. So magbabati muna ako ha. Patuloy kong dabati ko si Denby Ilacion, si Abelino Manalo, mahinang Pangulo si BBM, tapos si Randy Grospe. Ayun, lagi akong kinukontra nito, hindi ko nababasahin. Si Joel Larso, doodlot ang balak pala ni Remulla. Si Randy Grospe, tapos laging John Reyes, Bernard Magtibay, Iskor Nodlab, Baldon ata to eh. Na-comment ko yan sa isa mong vlog. Idol na hindi pumirma si Gentore sa procurement ng firearms ng DILG para sa PNP. At thank you for your comment si Rose pala, si Rose Baldon. Rose Baldon. 98% 98 procurement ng DILG para firearms ng PNP. Remigio Orano, dahil sa 88 insertions corruption ni Remulla na hinarang ni Torre at pinaboran ni PBBM, kaya sinibak si Torre. Pinagtulungan nila si Torre dahil sa corruption. Halos lahat ng mga congressmen at senador ay wala ng pagkatiwalaan. Si Felix Jr. Pagulong, pinahiya na siya sa pinagtanggal sa kanya. Tapos mag-offer ng ibang posisyon, baka papahiyain muli. Ayun. Huwag na kasi tatanggalin mo na ako. Hindi ko natatanggapin yung bagong pwesto. Tama ng 223. Masyadong malakas na ang 0.223, masyadong malakas ng 0.556 para sa mga kapulisan. Helen Bagyo, grabe no? Mga gahaman sa pera. Tapos Jonathan Avellaneda, kasi walang hiya ng mga taong ito. Sobra na ang pangungurakot nila. Sorry for the word. Winawalang hiya niya rin si General Torre. Okay. Ronnie Oracion, Sir Toto, good morning. Ganon talaga ang pera. Pag pinag-usapan, may hudas talaga. Siso Kayang, kita mo si Judas, binigyan ng 30 pilak, di ba? Para ituro lang kung saan si Kristo. Siso Kuyang, good morning po sir. Helen Bagyo, kawawa naman si Manong Torre. Hindi si Manong Torre kawawa, tayong mga bayan, mga mamayan ang kawawa. Kasi bakit? Kasi po, ay gagawin nilang tinanggal na nila, pwede nilang gawin, pwede nilang nanakawin ang pera ng bayan. So, bad karma kay Torre, pero paggawa yan sila paraan to get rid of him. Sasaluhin ni Torre lahat na ginawa nilang group effort. Tapos, si Lynn Malado, Lunas Cupids, pera-pera
Nakaw-nakaw, kulang pa ba sahod niya? Nila mayaman na nga sila eh. Oh. Si Soothing and Meditation. Ngayong hindi na pinpichip si General Torre ay makakapokus na siya sa kanyang negosyong pares. Si Diwata naman yun, ikaw naman, no? Remigio Orano, dapat Tory chill ka lang, may karma yang ginawa sa iyo. Kaya cool ka lang, cool ka lang. Tapos, Jonathan Abelanida, ipopromote nyo si General Torre, tapos tatanggalin nyo bigla at sasabihin sa inyo na tiwala sa kanya. Utot nyo. Mamerto Lawrence, ilaban mo si DJ Torre, attorney, ito, pagdating kay Torre, friend kayo, di ba? Oh. Yeah, friend ko siya. Nadali lang pala siya ng sindikato sa gobyerno. Sana may balik pa si Torre sa PNP chief. The only way, kung may balik siya, baka kunin ni Lord si General Nartates. O di, si Torre uli ang balik. So, then be election. Kaya di umasin sa Pilipinas kasi maraming politiko na kurakot. Marafi Arambulo. Sayang may matino na chief PNP Torres, ano ba naman yan? BBM ayaw ni BBM ng matino eh. So, sunod, Ricardo Adan, boom. Albino Lee, a single spark can start a prairie fire. Yun, ganun talaga. Ben, kailangan di ba sunog sa bahay? Isang palito lang pinagmulan. Ito, palito lang si Torre dito. Susunog yan. O, Jerry Velasco, natatakot si BBM sa mga mista ng PME dahil nakahanda na sila magkudita kaya inalis agad si General Torre. Joel Narso, Remigio Orano, kung kaya nilang planuhin pag-alis sila kay Torre, ganun din gagawin kay PBBM kasi paniwala siya sa mga pro-Duterte. Wonder Mike, good morning Dr. Tirador, Toto Kausing. Meron na naman Tirador, sapol sa sapol, tahimik ang tinamaan. Nick Reyes, watching po katoto. Lily Hasinas Perez, ibalik si Torre. Jerry Velasco, natimbrihan ni Amy ang kapatid na magkwento ang premier, mista kaya natakot si PBBM kaya agad tinanggal si General Torre. Ganun ba? Ben Reclamador, mayroong masamang balak kaya gustong armasin. Kwak-kwak Marcos Jr. I-militarize ang PNP. Baka smells martial law is coming. O yun. Wonder Mike, talo pa agi taong bayan, dami kawatan sa gobyerno. Chess Master, nakakawalang confident pagtanggol si BBM. Mas mahalaga kay BBM si Remulla kaysa kay Torre. Provincial Lagyaw Vlogs, bumaliktad na dapat si General Torre pagtanggal na niya sa dating Pangulo. Renato Beha, Atty. Toto, ayaw ni Torre ng korupsyon kaya nagplano na sila paalisin para tuloy ang kanilang gawain sa Pilipinas. Carolina Limfeco, tama, bakasyon ka lang General Torre. Tapos Danilo Lor, lessons to learn from kay General Torre, kulang na lang himurin niya with po ni BBM. Tapos, can we call a new snap election? Ay, depende yan. Probinsyang Lagyaw, mag-boxing na dapat si General Torre palagi. O mag-boxing na lang sila ni Nartates. Manuel Vlog, kaya magkawindang-windang ang ating bayan dahil pera lang lagi na sa isip. So yan po ang ating vlog sa ngayon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Babalik po kayo after 10 minutes. May bago tayong vlog.